Ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment? Trending na nga ngayon sa social media ang balitang ibinahagi ng isang kilalang taga-suporta ng mga Duterte na si Cathy Binag. Dito ibinahagi niya ang isang impormasyon na magdudulot ng pangamba sa mga boboto laban sa impeachment complaint ni VP Sara. Anya, mayroon umanong nagsabi sa kanya na kung sino man ang mag-yes upang ma-impeach si VP Sara ay hindi na makakatikim ng boto galing sa Iglesia ni Cristo. Dagdag pa nito na noon pa lang ay ayaw na ng ENC ang sinumang opisyal na ma-impeach dahil nag-aaksaya lamang ito ng oras imbes na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Kung matatandaan natin na halos pulido ang boto ng mga taga-ENC na halos umaabot ng 3 milyong boto, dagdag pa ni Cathy Binag na kapag nag-block voting ang mga ito ay tiyak na mahahatak ang politiko na susuportahan nito. Ating pakinggan ang buong pahayag ni Cathy Binag patungkol dito. Good morning, Philippines! Nagbabalik po tayo kasi may nakita po akong katanungan na tinanong sa akin sa aking video na nilabas kahapon. Una, ang tanong po niya is, bakit po mahalaga ang block voting or boto ng INC sa isang kandidato, lalo na sa national na labanan, meaning, kunwari, sa presidente or sa vice-presidente plus sa senators and party list. Una po, katatandaan nyo na marami hong natatalo sa eleksyon sa iilang boto lamang. Meron nga isa lang ang boto, 3, 5, meron, of course, meron daan-daan, meron libo-libo. Paano pa po kaya ang block voting na meron ng INC na sinasabi nila nga na 3 milyon or higit pa? Di po ba imagine, kapag merong isang kandidato na solid na sinuportahan ng INC, immediately, meron ho silang milyong boto. So malaking bagay ho yan sa isang kandidato, kaya ho importante. Pangalawa, bakit nga ho importante? Kasi eto nga po ay solid vote at nagkakaisa sila. Una sa lahat, ang INC po ay hindi lumalapit sa politician, sila po ang nilalapitan upang sila ay suportahan. Ang sinusuportahan po ng INC is yung sa tingin nilang karapat-dapat at maninindigan para sa bayan at sambayan ng Pilipino dahil ipaprioridad nila ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ngayon ho, sa nangyayari sa politika natin yan, nakikita natin na karamihan ho ngayon ay mas inuuna pa ang pamumulitika kesa sa problema natin sa ating bansa. Kaya po, ano man ho ang maging desisyon ng INC, karapatan ho nila yon. Dahil again, hindi sila lumalapit sa mga politicians, sila ho ang pinupuntahan, sila ho ang hinihingan ng suporta, sila ho ang hinihingan ng tulong. So, sa mga nagsasalita dyan na ang liit lang naman ng boto ng INC, maling-mali ho kayo dyan. Again, ang boto ng INC isang block voting po ito at ito po ay solid. Wala pa pong nakakagawa ng ganyang katinding boto na nagkakaisa. Kung titingnan ninyo, sila, ang INC po itself ay may paninindigan. Ayaw ho nila ng kaguluhan sa ating bansa, ayaw ho nila ng pamumulitika, bagkus dapat sa kanila, dapat ang mga leader natin, ang pinaprioridad ay ang sambayan ng Pilipino, ang ating bayan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa ay napakatindi na ho ng inflation. Bagsak ho ang peso sa dolyar. Bagsak ho ang ekonomiya. Ang stock market natin bagsak. Lahat ho bagsak, pero ang karamihan dyan ay ang pinaprioritize ay hindi ang kapakanan ng bayan but rather pamumulitika. So, karapatan ho nila kung sino yung gusto nilang piliin. So, huwag nyo silang maliitin kasi ang block voting ay napakalaking bagay para sa national na labanan sa eleksyon. God bless po. Bye! Gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko. Total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador, alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang, tawagan nyo po ang INC External Affairs Department kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God